Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Kakampi mo pa sa Lingkonaga. 99.3 KM. Kakampi sa partido. 91.9 BBS FM. Sa syudad ni Naga. Basta Bareta. Sigurado. Asin sa Kakampi. Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga tunga Marinaga po sa Sendo, Biyernes na ngunyan. Mayo 3, taon 2024. Liwat ihatod niya mo sa Sendo ang amay na mga bareta. Mga baretang sa rabi na antabayanan sa mga kakamping radyo. Ini po ang Kakampi Network News. Live kita na antabayanan sa 99.9 WEB-FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area. 99.3 KM Kakampi Partido Area. Siniban sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Naantabayanan man kita via FB Live. Ang samuyang live streaming sa pangarang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Haliman po sa studio kan Kakampi Kamsur sa Naga City. Kaya barang ko si Ken Palma Salado Tinigal. Ako po si Jun Bernas. Mahatod ka mga bareta. Ngunyan! Ini ang Kakampi Network News. Details ka mga bareta ngunyan. Enot sa lado nasyonal. Nagduwa na ngunyan ang ginigibong pagtrabaho kan Department of Energy para man maribayan ang mga nag-abiri ang planta ng kuryente huliman sa grabing init kang panahon. Katabang ang power plant operators nakalatag na ang sila mga gigibuon na lakdang para maparikas ang pagpuproseso kani na magkakatabang sa na-eksperyensyahan na paghimpis kang enerhiya sa Pilipinas. Sigun kay Energy Assistant Secretary Barrio Marasigan, halangkaw talagang electricity demand kang publiko ngunyan huliman sa temperatura kang panahon daraman kang El Nino phenomenon. Kung kaya may mga programa na sinan na kalinyada para makatabang sa pagparikas asin pag-expand ka mga power plant para maibitaran ang power outage sa Luzon asin Visayas grid. Mientras tanto, igwaman sa rong programa pa na nakanatag ang Energy Department na Energy Virtual One-Stop System kung saan online na ang pag-file ng application asin clearance depende sa klase kan pag-applya na power plant sa nasyon. Nagbaba ang utang kang gobyerno kang Pilipinas sa 14.93 trilyon pesos sa pagkatapos kang bulan na Marso susug sa Bureau of Treasury. Ini naghuros ning 252.98 billion pesos gikan sa 15 trilyon pesos na nairehistro kan nagtalikod na bulan kang Pebrero. Mas hawa man ini sa kabilugan na utang kang Pilipinas kan Marso nin 1.67% kumpara kan nagtalikod na Pebrero huliman sa net redemption asin pagkabayad ng domestic government securities. Sa kabilugan na utang, 68.86%. Ang panglaog na utang, mientras tantong ang 31.14%. Pangluwas na utang, pasado sa datos, nawarangan na naguluwas na nagbaba ang panglaog na utang, nagdakulaman. Ang panluwas na utang, huliman sa kadagdagan na pagsubli o pag-utang kang gobyerno, halis sa foreign lenders, asin pagluya kang balor kan piso kontra dolyar. Pinatawan ng guilty sa kasong serious illegal detention for ransom kan Taguig Regional Trial Court Branch 153 sinda Cedric Lee, Dennis Cornejo, Ferdinand Guerrero asin Simeon Ras sa kasong isirangat laban sa sinda kan aktor asin TV host na si Bong Navarro. Sinda Lee, Cornejo, Guerrero asin Ras guilty beyond reasonable doubt asin sinintensyahan sinda ng reclusion perpetua o habang buhay na pagkakapreso sigun sa korte. Kinansilar naman kang korte ang biyansa kang mga akusado. Personal para katintir sa promulgation sinda Ras asin Corneo natulos man na dinakop. Mientras tanto, nagparwas naman ng warrant of arrest ang korte laban kina Lee asin Guerrero. Sinusugo man kang RTC ang mga akusado
bayadan si Navarro ning 100,000 pesos bilang civil indemnity, 100 pesos o 100,000 pesos bilang moral damages, as in 100,000 pesos bilang exemplary damages. Dawarangan ni Dialog Attender si Navarro sa pagdangog, sinabi kan sayang legal counsel na si Attorney Alma Malunga. Napig-ako ni Navarro ang desisyon. Batandaan kan taon 2014 sili asin ang sayang grupo inakusaran nin pagkulong ki Navarro kung sayin binugbog ini asin nagdala ning grabing tama sa iyang lawas. Sa katakod na bareta makatugang, nasa kustodiya naman ka National Bureau of Investigation NBI. Adugosyanteng si Cedric Lee matapos sa masintensyang Taguig Regional Trial Court nin 40 taon na pagkakapreso. Kaibanan ang tulong iba pa, katakod sa kasong serious illegal detention na sinangat kang aktor asin television host na si Bong Navarro kan 2014. Ini matapos na ma-report na nagsuko sila sa NBI kasubangging Huwebes. Apura kili, pinatawan naman ng reclusion perpetua ang muridong si Dines Corneo asin duwang pagiriba na sina Ferdinand Guerrero asin Simeon Ross na guilty matapos silang mapatulayan na nagkasala sa kasong serious illegal detention for ransom. Mientras tanto, dagos naman na kinansilar kang korte ang bail bond kang apat na akusado matapos enot ang mga ini makalibre temporaryamente. Ini ang Kakampi Network News. Alas 5:12 ang oras yato ko dyan. Sa iba pang detalles ka mga bareta ko dyan, bareta pa sa lado nasyonal. Ipinapod kasugma kan Department of Foreign Affairs ang Deputy Chief of Mission kan Chinese Embassy na si Zhu Xiyong. Uliman sa liwat na paggamit ng water cannon kan China laban sa mga barko kang Pilipinas sa Scarborough Shoal. Nagugurusin ng routine na regular na humanitarian mission sa Baho de Masinloc kan nagtalikod na Abril 30. Ang barko kan Pilipinas kang inibumbaon usumpito ng water cannon. Sigun ki DFA spokesperson Teresita Daza, ipinoprotesta kan Pilipinas ang pag-iipit, ramming, pagsunod, pagbagat, peligrosong pagmaniobra, paggamit ng water cannons as iba pang agresibong aksyon ka mga barko kan Chinese Coast Guard as in Chinese Maritime Militia laban sa mga luladang pandagat kan Philippine Coast Guard, pati kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang mga agresibong aksyon subot kan China, partikular ang paggamit kanining water cannon, nagdala ng danyo sa mga luladang pandagat kan Philippine Coast Guard, pati kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sigun kinasa, hinagad naman ka Pilipinas na maghali-tulos ang mga barko kan China sa Baho de Masinloc asin sa palibot kani. Apora sa pagputok ng upang sumpit ng water cannon, sinabi kan Philippine Coast Guard, nagbugtak naman ang China ng 380-meter floating barrier na minatahob sa entrada kan Scarborough Shoal. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya dyan sa lado nasyonal, aminado ang National Intelligence Coordinating Agency o NECA na dipisil nindang madeterminaran ang mga yaon sa likod kan nagkuriyat na fake audio ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ipinahayag ni NECA Deputy Director General for Special Concern Abelardo Villacorta, nagluwas sa inisyal na investigasyon na nasa ibang nasyon ang Internet Protocol o IP address kan naggibok ang manipuladong audio recording na ginamitan ng Artificial Intelligence o AI. Alagad, sinabi ni Villacorta, igwa sila mga katabang na iba pang intelligence agencies, bakula sa Pilipinas kundi sa ibang nasyon. Nakikipagtabangan naman ang Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Department of Information and Communication Technology, pati naman iba pang ahensya para mahanap ang mga social media bloggers, as in hackers, na responsable sa fake audio. Erot naman sinabi kang PNP na nasusog na ang pinagharian ka nagwarak na fake audio asin panagos pang iniibisigan ang hiwas kang involvement na kang na-identify na source. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:15 ang oras siya tungkol yan at yan ang tabayanan po ang mga report magaling sa suti mga pagriba sa luwas
Mientras tanto, sa iba pa mga bareta niya tungkol yan, inalok ni Opposition Senator Risa Ontiveros ang Philippine National Police na siguruhon ang tamang bilang ka mga badil kan nagtatagong pastor na si Apollo Kibuloy sa sayang pahayag sa pagdagog kang Senate Panel on Women. Kasugma, sinambit ni Ontiveros ang pigpasan niyang apila para sa shorter deadline takaling isuko ni Kibuloy ang sa mga armas. Sinabi ka senador, kay puwan ba siguro na 19 sana ang bilang ka mga badil na ini na nainot ng ipinahayag kan Philippine National Police. Sa ibong kapagkakaigwa ng pinang armas, inot naman ang pignigarang kang PNP ang aligasyon na armado asin peligroso si Kibuloy. Mientras tanto, suway nang nagparawas ang Davao asin Pasig Courts ning arrest warrant o arrest orders labang kay Kibuloy para sa sexual abuse as in human trafficking charges. Apora sa mga kasuguan ni, igwaman warrant of arrest na pinaluwas ang Senate Panel on Women sa pamayon ni Ontiveros laban sa kontrobersyal na leader nin sekta ning reliyon. Mientras tanto mga tugang, sa iba pa nitales ka mga bareta niya tungkol yan, Sumerkata sa 7,734 mga pampublikong eskwelahan sa enterong Pilipinas ang dagos ng nagsuspindir kan sa idang face-to-face classes. Asin sinugo na magkurusil na sarading alternative mode of learnings. Inidaraman kan grabing init kang panahon na minabating unyan sa badabibang lugar kang Pilipinas. Sa datos kan DepEd, pinakadakol na apektadong eskwelahan duman sa Western Visayas na nasa 1,613. Sinusundan ini kan Central Zone na may 1,254, ang Bicol Region by 1,181, asilan Zamboanga 666. Sigun sa DepEd, sa National Capital Region ban, nasa 252 public schools ang day na nag-face-to-face classes. Igwaman 47,678 pampublikong eskwelahan sa nasyon. Inutama na sinabi kang DepEd na mga school heads, pati mga local officials, igwang autoridad na magsuspender ng klase kung matindi ang init kang panahon sa saindang mga nasasakupan na lugar. Kakampi Network News. Network News. 18 makalampas ang oras na alas 5 ng pag-aga. Parita ko niyan halos sa luwas, surat ni dating Vice Presidente Leni Robredo sa mga miyembros kansang ng panlunsod. Pinakumpiskar ni Alcalde Delegasyon, pati naman Vice Alcalde ni Nediasis. Harabo niya itong details kang report, halik kay Baiko Garcia. Baiko! Gawa na nga ni, kalat na sa publiko, bako lang digdi sa Naga, kundi abot sa Manila, asin ibang nasyon, ipinapasurrender man giraray. Ang gabos na kopya kan surat ni dating Vice Presidente Leni Robredo sa mga miyembros kan sagunang panglungsod. Yan hali sa kasuguan Alcalde Nelson Legasyon. Kung saan ang gabos na surat, ipinapa-imbargo. Nakasafekeep da gabos kay Vice Mayor Nene Diasis sa rason na ongoing da kaya ang sa indang investigasyon. So nakuha niya itong impormasyon mga tugang nagkaigwa muna ng executive meeting kanagtaligo ng Martes antes ang ginibo nga regular session. Naging emosyonal subot ang alkalde, ang vice mayor, pati nagabos na kagawad. Sigun sa satuyang source, natukar sa nangyaring executive meeting ang pagluwas kang post sa page kang Bicol Headlines ang 5 pahay ng surat ni dating VP na naka-address kay Konsyal Uying Rosales. Inako da kang konsyal na sa iya mananggad si kopya kan surat asin iniluwas niya sa naman ng kopya kan surat sa indang pamilya. Natukar man sa meeting na puun kan magkuriyat ang ibang pahina kang surat lalo na itong Annex 2 nagkaigwa ng pagdududa ang nabang members kan sagunang panglungsod o igwa ng trust issues kung side man inahapot nindang kada saro kung sain hali si surat na nagkuriyat kung kaya napagdesisyonan na imbarguhon ang gabos na kopya kan surat mantang kinokondusir maninda ang saidang investigasyon. Durante kan meeting nagtaram ang sarong kagawad na kontraktor na bulan na ning Mayo baka naman mapundo na ang irregularidad digdi sa City Hall. Tuminindog ang sarong kagawad na anong problema mo? Subago ka pa. Napag-araman niya itong mga tugang sa tuyang source na nagduro-duro ang kada saro, nag-angat na ning buntulan, nasibot ang alkalde sa pag-awat sa duwang konsyal. Ang resulta, gabos awkward, balumbay ng buhay,
kan mga kagawad day na nag-uurulay sa kada saro. Reviewon panindo ang sesyon sa Indang FB Live. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa iba pang balita, halis sa luwas, 18 anyos na soltero, arestado duman sa Lupi, Camarines Sur, huliman sa kasong direct. Mike, go ahead. Negative ka, Ken. Paki-ayos kan na signal ni... Yes, Mike Gravito, go ahead. Kana mga autoridad sa paagikan ni Palawas na mandamiento de aresto kanusgado sa republikan sa PNP. Pasado alas 5 din hapon kasudma duman sa Zone 3, Barangay Belcruz, Lupi, Camarines Sur, kan Ramalan, kan Tropa, kan Lupi Municipal Police Station at persona ni Froilan J, 18 anyos, residente kan Zone 3, Barangay Belcruz, na unang bitan na banuan. Armado at mga autoridad kan mandamiento de aresto na pinagpaluwas kang Regional Trial Court tinhuli naman sa kasong direct assault upon an agent of person in the authority na nakomiter ka na sa bitag soltero. Ipiga tutubot man kan West ang soltero na makapaglagak ng piyansa nagkakantidad 12,000 pesos para sa sayang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:22, oras kunyan. Sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol yan. Barita pa sa Lado Nacional. Inapilar kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sertipikaran na urgent ang propostong lay na may katuyan matawan ng civil service eligibility as in permanenteng posisyon ng mga kaswal pati lamang contractual workers na tulong taon ng ulang paspang nag-serbisyo. Sigun ki Edwin Bustillos ka National Anti-Poverty Commission, Formal Labor and Migrant Workers Council, ang sanang ipigdulo kay Marcos yung House Bill number 1514. Katuyang kang propostong lay na matawaran ng civil service eligibility ang gabos na government casual asing contractual employees na nasa ilalim kan job orders o contract of service asin tulong taon na nagtatrabahong tultol. Sigun saya, kung nakapasar na ang mga assessment asin evaluations ang casual o ang contractual workers sa mga opisina kang gobyerno, dapat matawa na ang mga inining permanenteng posisyon o gibuhon regular. Sa sabi pa ni Bustillos, dahil pa na isasalang sa deliberasyon kang Kongreso ang sinabit ng propostong lay kaya hinagad ninda kay Marcos na sertipikaran nining urgent bill na nganing maging prioridad ka mga kongresista. Inakusran kan Chinese Embassy na nakabase sa Manila ang Marcos administration nin pagtulod sa mga parasira na frontline kan maritime dispute sa West Philippine Sea sa ngaran ning humanitarian assistance para sa political agenda kani. Tinawandong kang ibahada na ang presenting administrasyon ang nagdadara subot ning tensyon. Bakong arog ka mga nakalis na administrasyon na subot na tultol na nagpugol sa diringkilan sa kadagatan. Ipinahayag pang imbahada na ang presenting gobyerno subot kang Pilipinas nagbalga sa limitasyon kani sa Paratag Shoal, Siniman, Piga Nigaran. Ang sariling mga tataramon sa pamamahala sa Yungin Shoal asin dagos ng pigtuwadan ang Gentleman's Agreement, Internal Understanding asin New Model na napagkasunduan subot kan duwang lado. Ang sinasabi kan China, ang manabaybang kasunduan na lilaog subot kang Pilipinas sa isyu kang West Philippine Sea, alagad dahil man nagtaoning anuman na patunay. Hindi man ang tunay na kausa kang maritime incidents na nagpaparangkaw kang tensyon sa disputed waters kan nagtalikod na taon. Mientras tanto, bigbali wala sa naman kang ibahada kang China ang pagkapahayag ng pagkahandal kan nagkaperenasyon sa pambubumpa kang water cannon kan sa Coast Guard sa mga barko kang Pilipinas sa pagkasabing dahil man ini minarepresentar sa international community asin nagpapabor sa naman. Ili matapos na bumbahon kang water cannon kan Chinese Coast Guard ang duwang barko kang Pilipinas na nagkukonserning food supply mission sa karagatan na sakop kan Panatag Shoal. Kakampi Network News. Kakampi
Network News. 5:25 ang oras yatong ngunyan. Iba pang report sa luwas. Wanted person duman man sa Buhi, Camarines Sur, arestado na kan mga autoridad. Report halik kay Junel Cuba. Junel. Nakanda mga autoridad kanda panuan kan Buhi, Camarines Sur anda konsideradong sarong wanted person kanda panuan kan Buhi, Camarines Sur sa bagiman kan tracker team kanda Buhi Municipal Police Station matapos na ini anda serbihan kan mandamian sa deresto alas 7:15 ninda pagkagakanda sudmaduman sa barangay kan San Agustina Buhi, Camarines Sur ang tracker team anda nagpasiring sa lugar kung sa ina nasiriban anda suspek dapat biskong si Ramil Morandante Panosyalis 32 anyos asinda may kasaruan kanda Zona 5 Santa Agustina Buhi, Camarines Sur sa bahagi kan mandamian sa deresto na pinag-issue kanda 5th Judicial Region kanda Panuan kanda Buhi, Camarines Sur digdi pinagdakop anda suspect sa bahagi kan na pagbalga kana Article 3 Section 5 Paragraph B kan Republic Act 1716 o anda pagmamaltrato nila sa runga babae ada nasambit na nga suspect mayong nagilibo kundi ini ada itaw na saraan sa iyang kamot asin dagos ng pinagputasan kan mga miyembros kan Philippine National Police pigdara sa ipatura kan pulisya asin yahunan ngunya ada nakakulong nasambit na nga suspetsado anda suspect mayo man ni napiga re-recommenda na piyansaan korte para sa iyang temporaryong libertad para sa kakampin na Borges General Cuba kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Junel, kasay mong report na yan. Balikan tali ba panitalas ka mga bareta sa Radyo Nacional, mga tuga nagpapatalid na ang Department of Health sa langkaw na peligro ang halangkaw na peligro kang heat stroke sa tao kang paglangkaw kang temperatura. Sigun kay Health Assistant Secretary asin spokesperson Albert Domingo, ang parating sintomas kang heat stroke iyong pagkadismayo o sobrang kapagalan, pagkaribong asin sa malalang kaso ang heart attack. Paliwanag ni Domingo, ang dehydration ang mayor na concern sa kaso kang heat stroke kaya tilawan doon kani ang importansya kang regular na pag-inom ng malinig na tubig para mantinidong dehydrated. Siriman ang importansya kang thermoregulations para maiwasan ang heat stroke. Sinimbagan man kang health officials ang pinaka-mild na klase kang heat-related illness na pwedeng mamatayan, ang heat cramps o ang pagkapulikat sa may tabay, darakang dehydration asin nainitan ang lawas. Sa tahaw kan mga patalid na ini sa salud. Uli sa mainit na panahon, liwat na pinapaginumdum kang ahensya ang publiko na mantinidong alertado asin siguro na well dehydrated sa paagi ng pag-inom ng 8 baso ng tubig kada aldaw para bawasan ang banta kang dehydration pati naman heat-related illnesses. Mientras tanto mga tugang, klarado sa nagkaperang kongresista na parte kang planong rauton asin pamagsako ng Administrasyon Marcos ang pagkapahampang sa Senado sa pinatalsik sa serbisyong PDEA agent asin nilapod na leak guy na si Jonathan Morales. Si Morales ang sinasabing nag-leak ka mga confidential information kang PDEA na nag-iimpulto kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin iba pang celebrity sa paggamit ng iligal na droga. Abinado si Congressman Jude Asedre. Misteryoso sa saya kung taano nag-eksena si Morales sa Senate hearing mantang ang nasabit ng paglangog mapanapit sa mga nakumpiskal na droga duman sa Batangas. Nagkasegundaman si Congressman Ino D. kan Isabela kasabay ang pagkwestiyon sa kredibilidad ni Morales. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya mga tugang. Eksakto alas 5:30 ng pag-aaga. Babalik po mga bareta sa Kakampi Network News at yan. Asin mga report live hali sa luwas. Kita po na ang tabayanan live sa broadcast kan 99.9 DWEB-FM Kamsud. Yan po sa Rinconada area. Marinagagirari sa mga taga-Rinconada area. Sa mga taga-Iriga City, good morning. Sirban sa 99.3 sa KM Kakampi, duman po sa Partido area. Asin sa BBS-FM 91.9 sa Naga City.
Sa mga parantaban niya mo sa FB Live, thank you. Pakishare na lang, pakilike para po mas maiwas sa maabot ka sa tuyang amay ng mga pagbabareta. Sa may mga piyesta ngunyan, happy piyesta. Ingat-ingat ka mo. Sa mga makikipiyesta, lalong-lalo na, huli kang grabing init ka na panahon. Mariresolbira na kang itinutulod na pagkabiyenda sa Rice Tarification Law ang talamakman na korupsyon sa National Food Authority. Ina siniguro kan Kamara ng Representantes bilang kasimbagan sa matinding pagkontra ni Senador Cynthia Villar sa sinabit ng lakdang. Sigun ki Congressman Jude Acentre, na human and Deputy Majority Leader, na dapat gamiton ang isyu sa korupsyon taganing iimot sa namanwaang Pilipino ang abot kayang presyo kang bagas siniguruman ni Congressman Micaela Swansing, na human Assistant Majority Leader, kabali sa propwesto ang pagkakaikuha ng safeguard measures taganing maiwasan na magkaikuha ng korupsyon sa National Food Authority. Kinumpirmarman kan Department of Budget and Management, DBM, na igwang nakatagamang lampas sa 3.7 billion pesos halos sa gobyerno na ibabariwa sa mga indigent college student para suportaran ang sa indang pangaipo sa pagtatapos kan sa indang kinuang kurso. Sigun Budget Secretary Amina Pangandaman, tigdagama nasabit ng pundo para sa 247,135 student grantes sa naramkan tulong dunong program na parte kang Universal Access to Quality Tertiary Education Subsidy kang Commission on Higher Education. Kawali sa mga estudyanteng benepisyaryo kang programa ang mga naka-enroll sa mga binibisto kan CHED na public as in private higher education institutions para masustiriran ang silang pangaipo pinansyal sa second semester kang academic year 2023-2024 as in first semester kang academic year 2024-2025. Sinabi ng sekretaryo na nakulang tabang ang scholarship program na ini para sa mga estudyante urog na sa may mga problemang pinansyal o dahil na afford ang matrikula sa koleyo. Erot kani, inapormaran ka sekretaryo ang release kan special allotment order talikod na Abril 15. Mientras tanto, nagtagamaman ang gobyerno ng 27.2 billion pesos para sa free higher education program para sumiron ang matrikula sa pang school fees ka mga scholars sa state universities and colleges as in CHED recognized local universities and colleges. Mientras tanto, big piridaso na as in ipinakilo na kan nagkaper ang jeepney drivers dumas sa Manila ang sa mga jeep kasunod kang pagkatapos kan plazo o deadline para sa franchise consolidation sa raram kang POV modernization program. Pampira, higibura siguro tapon un kaya kalagtalikod na daw dahil na tinutugutan magbiyaya mga day pa nakapag-consolidate asing konsiderado na silang kolorum. Kaya para dawa para paano mapadilinsiyan pa ang mga jeep sa huling pagkakataon, ipinabakal kanagkaper ang super ang saydang pigmamaneho o kaya man chinap-chap ang mga mapapakinabangan na piyesa. Ipinabakal kanagkaper ang mga super ang chinap-chap na piyesa sa junk shop particularmente naman sa parte kang Tondo, Manila. Mientras tanto, sa ibong kan deadline kang consolidations, dagos bang ginara ang protesta kang grupong Manabela. Disignado ang nagkapera mga regular na pasayros sa rutang apektado hulita Mayo silang badunadan, lalo na tanaay man nagkakayod ang mga jeep sa terminal sa mga lugar. Binabantayan na ka mga autoridad ang mga social media blogger o hacker na kritikal sa administrasyon pati na ang mga posibleng nasa likod kan deep fake kunsain na biktima mismo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa sarong public briefing, sinabi ni National Intelligence Coordinating Agency o NECA Deputy Director General Abelardo Villacorta, nagtulipo na sinda kay bala ng Department of Information and Communication Technology as iba pang Cybersecurity Agency as in napagkasunduan na matarabangan para man masusog ang mga social media blogger pati hackers na nagbabatikos as in nasa likod ka mga propaganda laban sa gobyerno. Aminado man ang NECA na dakulang angat sa sainda ang pagsusog sa identity ka mga nasa likod kan deep fake audio kang presidente ulit Mayo sa Pilipinas ang mga ini.
Dagdag niya pa, nagluluwas sa saindang investigasyon na nasa ibang nasyon ang impwelto sa deep fake audio kan presidente. Pero sinabi kang opisyal, igwa silang partnership sa mga lokal and international agencies na binasuporta sa sainda para matutukan ang mga cybercrime na nangyari digdi sa Pilipinas. Network News. Oras ko niya matugang alas 5:46. Siniguro man kan Department of Labor and Employment sa pagod ni Secretary Bienvenido Laguasma na makakapag-implementar ang gobyerno ng aumento sa sweldo sa orog na madaling panahon. Ang pagsiguro ginibo ni Laguasma kasunod kang kasuguan man ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ripasohon ang minimum wage rate sa nasyon. Sigun kila Laguasma, bago magabot ang 8th anibersaryo kan pagdali kang wage order, mapautob grari ang mga regional tripartite wages and productivity boards ning bagong wage order, kaya bakong false hope lang ang pahayag na yan kang Presidente kang Pilipinas. Siniguro pa nila Laguasma na human chairman ka National Wages and Productivity Commission na bilang nagkrear kang pulisya kan RTWPBs. Sisiguruhon nindang maimplementar ang direktiba kang Presidente. Ipiniliwanag pa kang pamayo kan Dolly na basado sa mga dati ng eksperyensya parati nagsusugo ni panibagong aumento sa sweldo ang RTWPB matapos maripaso ang presenting rate. Makatabang man subot ang kasuguan ka Presidente tanganing maparikas pa ang proseso kan deliberasyon asin maiwasan ang kawaran ng kasiguruhan nin pagpapanuwas ni mga bagong wage orders. Iglino pa man ni Laguasma, iba-ibang petsa kang anibersaryo ka mga existidong wage rates sa 17 riyon sa Pilipinas. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 5:47. Pari kita sa ibabang report natin sa Lawas, soltero na may kaso man ng pangahabon duman sa Iriga City. Dakop na! Bareta halik kay Junel ko ba? Junel! Adakot na kan mga miyembros kan pulis kuman sa siyudad kan Iriga ang sarong soltero na igwaning kaso ni panabunda. Asila ini ada pinag-aristar kan na mga miyembros kan na pulis bandang alas 5:30 kasubang paghapon sa Zona 1, Barangay kan San Roque sa siyudad kan na Iriga. Anda akusado o suspek pinagbistong si Ronald Caroqui Alcond, 52 anyos, may trabaho at sarong soltero, residentes kan na Marino City Subdivision, Talawag, Dasmariñas, Cavite. Asinda ini ada sinasabing subuot nag-i-istara dyan sa parte mismo kanda Roque Iriga City. Kaibanan sa nadakot kanda nasambit ng mga autoridad iuman ana sarong Noemi Gunoon Ipura, 43 anyos, daraga kanda kabariyong lugar. Ana mga ini ikuan nila mandamiento de arresto na pigya paluwas ana korte sa kaso nga qualified theft o panabunda. Ada sampit nga duwa nga suspek ada pinagabasahan kan mandamiento de arresto kan mga miyembros kan PNP asin man kan sa mga diretso matapos na tinda arestaron kan mga autoridad. 90,000 pesos ang piyansa na pinagre-recommendar sa korte para sa saindang temporary libertad. Nakakulong na ang mga suspek sa Iriga City PNP. Bigalat na lang anda magkakanigong disposisyon kan korte para sa nasabing mga suspetsado. Para sa Kakampi Network News, Junel Cuba, Kakampi mo. First National Bangkarera gigibon sa aga Sakod Domingo dyan sa Pasakaw, Camarines Sur. Mike Rabito. Bilag parte kan 11th Naroanak Summer Festival asin man 2nd Mayor George Bengua Sports Fest 2024 kung saan kamautan kani na padagos pa nga maagyat ang mga turista lokal maging sa nasyonal na magpasiring sa Banuan kan Pasakaw, Camarines Sur tanganing maipromoter aga turismo kada Banuan gigibuhon sa aga sagkod sa aldaw ning Domingo ang pinaka-enot na national bangkarera kung saan maglalaban-laban ang mga matutulin na mga baruto hali sa maniba-ibang lugar sa Pilipinas na mauot na magbali sa bangkarera nagigibuhon sa Banuan kan Pasakaw, Camarines Sur igwa nin apat na kategorya ang magiging aralaban sa paturlinan nin mga baruto kung saan
sa Category 1, iguaning tigtutugutan na 18 horsepower na bangka. Asin ini open category, ang magiging champion makakareceive ng 70,000 pesos. Ang first runner-up, 30,000 pesos. Ang second runner-up, makakareceive ng 20,000 pesos. Mantang sa Category 2, kung saan 15 horsepower, open category, ang magiging champion makakareceive ng 50,000 pesos. Ang first runner-up, 30,000 pesos. Asin man sa second runner-up, 20,000 pesos. Mantang sa Category 3, 18 horsepower, bukas lang ini para sa mga taga-Pasakaw. Kung saan ang champion makakareceive ng 5,000, first runner-up 3,000, second runner-up 2,000. Asin sa pinaka-huring category o ang Category 4, kung saan 7 horsepower, asin iguaning unayan, o bukas lang para sa mga Pasakenyos, ang magiging champion makakareceive ng 5,000 pesos, first runner-up 3,000 pesos, as in second runner-up 2,000 pesos. Ang magiging ralaban mapuon dyan sa Port Management Unit, madalagan pasiring duwan sa Daroanak Island, as in pabalik sa PMU. May piglalauman na magiging bisita sa aga, yusin da board member ninyo Taiko, kan baduaan kan Pasakaw Camarines Sur, as in invitado si 2nd District Congressman El Rey Villaparte, tanganing mahiling ang pinaka-primerong First National Bank Carrera na sa primerong pagkakataon gigibuhon kan lokal na gobyerno sa pamamayo ni Alcalde George Bengua. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi. Kakampi Network News. Network News. National Food Authority Kamsur nag-iinkaminar sa mga parauman na sa inda ng ipabakal ang mga paroy huli sa mga uliban sa pag-implementar ng mas halangkaw na buying price. Balita yan halik kay Michael Garcia. Nagulan tong marayang buying price ng mga paroy basa manualang sa National Food Authority. Ini matapos na implementaran ang bagong rate kang nagtalikod na Lunes alinsunod sa bagong buying price bulletin na AO-2024-04-057 sa payag ni NFA Camarines Sur Branch Manager Marvin Malanyaon sa inda ng ipinapotog ang presyuhan sa lokal rason na nakula para uma ang naginhawaan sa pagtaas ng buying price. Sa malinig dangan alang na paroy nagpapakol sa 23 pesos ang kada kilo, mantang ang mga basa na pariman nasa 17 hanggang 23 pesos ang per kilo. Ang presyo sa parakada ng paroy minabago depende sa demand kaya National Food Authority pwede ko kumpara sa mga private food traders. Uli kayo ni iniinkaminar kang opisyal kang NFA sa Camarines Sur na kailangan sa na ipabakal ang mga paroy para maging competitive sa pribado asin makatawning tabang sa pagbabakang inflation, bakulang sa nasyon, kundi pati naman digdi sa lokal. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko dyan mantukang alas 5:53, 7 minutos na po at pagkaputang oras na alas 6 din pag-aaga. Balik kita sa iba palitanes ka mga bareta ko dyan, mga bareta sa lado national pamagiraray. Nanindugan ang Department of Transportation na day na makikipagdialogo pa ang gobyerno sa mga transport group at kooperatiba na day nakapag-consolidate para sa PUP Modernization Program. Hindi matapos na magpasunan deadline na pigtalaan kang gobyerno kalitalikod na April at 30. Sinabi ng DOTR Executive Assistant to the Secretary Jonathan Gismundo, siyam na beses nang na-extend ang deadline para sa franchise consolidation. Siyam na beses na masubot na pinaliwanagan kang gobyerno ang mga ini at siyam na beses naman piga tawan ang kagadan kan transport group. Nagtaon naman sila ng equity subsidy patagdag sa down payment kan mga ini asin pinarikas na ang hinahagad na requirements. Sa presente, nakatutok na ang DOTR sa pagtutulod ng mga masunod na lakdang sa PUP Modernization Program. Sa katakot na bareta mga tugang, inalukman ni Senadora Riza Ontiveros ang Department of Transportation na maghagad nin tawag sa Land Bank of the Philippines, pati naman Development Bank of the Philippines para man sa pagbakal ni modern public utility vehicles na arkinahon kan pinag-sarong transport cooperatives para himnuan ang kakulangan ng pampublikong transportasyon na ginibukan gobyerno huliman sa POV Modernization Program.
Uli sa kawalan ni malinaw na plano sa ruta. Dahil sigurado ang mga transport cooperative kung kaya ninda magbakal nin Darakula alagad mahal na modernong jeepney as posibleng dahil na sila pasublion ng bangko para magbakal kani. Propwesto kan senadora para remedyoan ang transport shortages, tugutan kan DOTR ang mga kuala gobyerno na magsadiri as mag-operate ng modernong PUB sa pagiban kan service contracting agreement sa transport cooperative. Sa mga bareta pa sa Lado Nasyonal, magkakagawa mang giraray dagdag ning singil sa kuryente. Dawa pigsugo na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Energy Regulatory Commission na pauntokon ang wholesale electricity spot market o WISM. Oras na may red alert sa supply ng kuryente. Abiso ni Energy Regulatory Commission Chair Mona Lisa Di Balanta sa mga distribution utilities makipag-koordinar ang mga ini sa sayang supplier para kibon installment ang babayadan paglangkaw sa singil sa kuryente darakang red at yellow alert asin taibitaran ang bill shock sa mga consumer. Nagapinarman o oras na magtugot ang mga suppliers sa distribution utilities na ibon panuway-duway ang singil maging installment naman ang pagsingil sa consumers invest na sa paragsakan na babayadan. Mientras tanto, binatikos man ni House Minority Leader at ACT Teachers Party List Congresswoman Franz Castro ang ERC sa paiging bagong bulan sa pagsuspindir kang WISM nagaling maibitaran ang paglangkaw sa presyo kan kuryente. Mientras tanto, nanindugan na sila promesa si Senador Christopher Bongo, Senate Committee on Health Chairman, na talagang papalimbagon ang Department of Health oras may nagadan dawat sarong pasyente kundi sa pigsayumahan ka mga ospital ng gobyerno. Ilibo ka Senador patalid sa DOH matapos ang ilibong pagdakop ng Senate Health Committee sa pinapamayuhan sa presenteng estado ka mga public health system sa Pilipinas sa pagdangog pikiras tigo at ang sitwasyon ka sa pasyente duman sa Uzami City sa Misamis Occidental na miligrong maputulan ng supply kang oxygen huliban sa kawaran ng pinansyal at medical assistance for indigent patient. May ilang programa kan DOH na nagtrato ng tarong pinansyal sa mga pasyenteng tiros at mayong kwarta. Mientras tantong Amarasakit Centers man ang nagtataw sa mga pasyente ni access para maka-aprovisa kan mga programang ini. Mismo si DOH Secretary Ted Herbosa ang nagatindir sa pagtangong kunsain ipinagirumdom kan senador ang promesa kang ahensya na utubon ang mandato kaning tultul na may implementar ang Malasakit Centers law na mayor na pigpadrinuan at pigtulod ka sa kan taon pan 2019. Mientras tanto, pigbida man ni Herbosa kung gurano ka-epektibo ang Malasakit Centers na pagkasabing nag-iibi ang mga pasyente na nakakarasibiling tabang gikan sa sinampit ng opisina. Kaya magayon subot ang Malasakit Centers Act. Ini ang Kakampi Network News. Sa mga ultimo bareta niya tungkol sa Senado National Martugang, sumikat na sa 5.9 billion pesos ang kantidad kan danyos o distrosong dinara kapatining init kang panahon na nagtraning tagalang sa sektor ng agrikultura. Ini ang pahayag ni Department of Agriculture spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa. Sinabi basado sa report kan DA Disaster Risk Reduction and Management Operations Center. Sigun saya, nasa 3.1 billion pesos na ang kabilugan na kantidad kan distroso sa rice sector, 1.76 billion pesos sa mais, asin sumikat sa 958 million pesos ang danyos sa high-value commercial crops. Nakapagrestruma ng pinakanakulang distroso sa Mimaropas o Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan Region 4B na sinusundan kang Western Visayas, Cordillera, sing Cagayan Valley Region. Katakot gani, nagpromesa ang ahensya na paragos ang sa idang pagtabang sa mga parauma pati para sira na apektado kang El Nino. Nasambitan pa man kan DA ang pagbariwas ng financial assistance, farming machineries, fishing equipment, seedlings, composting facilities, asin pagalatag ng irrigation projects.
Pig report kan Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute o DOST FNRI ang signifikanteng pagdakol kang overweight o mga obese na Pilipino adolescents pasado sa policy statement sa FAD and Trending Adolescent Obesity asin datos gikan sa 2021 Expanded National Nutrition Survey. Sabi kan DOST FNRI, luminangkaw ang overweight asin obesity prevalence sa teenagers magali sa 11.6% kan 2018, lagi ng 13% kan 2021. Nagruwas man sa pag-aadal na mas dakol na mga lalaking respondents ang obese, 14.8% kumpara sa kababaihan na may 11.3% sana. Mientras tanto, epektibo kasugma Mayo 2 ang panibagong nangyaring balasahan sa Philippine National Police. Tinanggal si Major General Romeo Caramat Jr. bilang Direktor ng Criminal Investigation and Detection Group as ibinugtak sa Area Police Command Northern Luzon. Nagribay sa iya sa CIDG si Major General Leo Francisco na hinugot man sa Directorate for Investigation and Detective Management. Mientras tantong si Brigadier General Matthew Bakay, iwan ang bagong direktor kan DIDM. Pwede man dumangkaw ang ranggo kan tulong opisyal hulita bago ninhuli sa bago nindang posisyon. Ini ang Kakampi Network News. Oras kunya mga tugang. Alas 6:02 din pag-aaga na sa Kakampi Network News. Sasamuyan pagkabalik at dyan. Ang mga baretang ihatod ka sa ito'y mga kakamping radyo, mga baretang halid dyan sa Ringkudada, sa paikan DWEB-FM Gamsul, mga baretang halid dyan sa KM Kakampi Partido, siriman mga baretang tilipon kan BBS-FM sa Naga City. Digdi lang yan, naantabayanan sa mga baretang amay, naantabayanan sa Rabay, on-air asin online. Ini po ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kamsur. Sa tuwing kay Balan naman si Benny Decena. Benny! DWEB-FM Radyo Ringkunada Kakampi mo Network News. Mabalos yun sa detalyos kan mga barata. Halidig sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan mo nagkakambi mo pa, inaapodan. Emergent Pesenyo kan lokal gobyerno kan Banawan na nabwa. Ang gabo sa mga beneficiaries kan AX Educational Assistance sa pagi ni Senador Francis Tolentino na kung saan magkakaigunin payout as in pre-assessment nagigibuhon ngunyanal daw Mayo 3, 2024 sa San Isidro Santa Teresita Elementary School. Sigun kay Mayor Biseño, itong gabos na na-assess kan Abril 15, 16 sa St. 29 de dapat paglingawan na daron sa itinong acknowledgement receipt asin unvalid ID. Sa gabos man ng mga unserved beneficiaries, igwa magirarin in pre-assessment nagigibuhon ngunyanal daw dahil man dapat lingawan na daron ang gabos sa mga requisitos na hinahagad kan DSWD. Ipinaisi man nga kani sa gabos sa beneficiaryos na antes na mag-alas 7 ng paggaga dapat nasa venue na sinda ninhulit na personal na ma-attender si Senador Francis Tolentino asin dapat pagabot kan senador pagarainaan gabos asin diretsyon na sa ceremonial na ninhulit na igwa pang ibang schedule na dudumanan ang nasabi ng senador magikarunduman kasudma sa Banwa na Nabo asin sa siyudad ni Niriga. Naging bisita man si Senador Francis Tolentino sa siring na katuyuhan. DWEB-FM Radyo Ringkunada Kakampi mo Network News. Sa iba pang detalyos kan mga bareta sa lado lokal. Halat pa ni Vice Mayor Edsel Serrano de Mewat ang report kan Secretariat kan Committee and Bank para may schedule na ang sunod na legislative inquiry sa model scam 2 o ang fertilizer fund scam na nagkakantidad 38 milyones pesos. Ini ang ipinahay kasudman ni Vice Mayor de Mewat sa entrevista kan DWB Kamsura. Sigon sa Vice-Alcalde sa inakayampig dirihiran ang sekretariat na isumitar na sa iya sa log nin 5 aldaw ang listahan kan mga posibleng ipapod na mga resource persons sa sunod na legislative inquiry. Urna sa mga empleyado kan lokal na gobyerno na nagserbi bilang mga back members, mga empleyadong imbelto sa procurement sa General Services Office, kay ba na ang empleyado kan City Agriculture Office na yun minarasibi kan mga procurement kan siyudad ng Iriga. Ini sa rason na gusto niyang maraman kung ano ang mga naging papel kan mga ini sa fertilizer fund scam. Sigunta kay Vice Mayor de Mewat.
sa parte niya. Sayang tigihunguan naan kada aldaw na Lunes, iyon italaan para sa mga gigibo na legislative inquiry. Ini sa rason na sa kamabutan, iyon na magkaigwana partikularmente nin resolusyon ang sanggunang panglusot ng siyudad ni Iriga para tulos na masangatan ng kaso at mga responsableng mga dating empleyado ng siyudad sa liderato ni Madel Alfilora. Tinawang doon hindi mawat ng hinanap ninda sa legislative inquiry i-anesthesia para sa mga palatanom o para sa mga palawang sa siyudad ni Iriga. Inako pa kan Vice Alcalde, grabe na ang sayang gama-gama na makabot na sa punto na ang supplier naman ang maimbitaran sa rasonan siring konsideradong bear all o iluluwas na ang mga naharaman kani sa transaksyon na masiguro na igawang mga payong malitong asin makukuha ang pigmamawot na hustisya. Ako po, grabe naman po ang gama-gama ko, makaabot na duman sa punto na ang supplier na mismo ang iimbitaran kung baga bear all na po iniyo. Talaga pong heads will roll and justice is coming talaga. Importante ang affidavit na pinagsumpaan nila. Nagpapatutuo yan na may mga nangyari talagang illegal acts ang dating administration. Parte ng mga naging payag ni Vice Mayor Edsel Serrano di maiwan. DWEBFM Radyo Rinconada, Kakampi mo Network News. Yan ang mga balita haligi sa DWB Kamsur. Ini ang salit sa si Benny Decena. Good morning. Network News. Network News. Alas 6:15 ang oras niya tungkol dyan paghalig duman sa Rinconada. Isunod niya itong mga balita haligi sa partido sa pahikan KM Kakampi Partido. Partido, go ahead. Mamanos sa kakamping June Uyam Bareta kadigdi sa KM Kakampi Partido. Na may pinagatubang na kasong panulugo sa Estado ka ng Philippine National Police. Dulis na pinayos sa kampanya ka na Tigaon Municipal Police Station kontra sa mga taong may pagkakasal at serarum kanulay. Sa pahagikan na inan sa e-warrant system, na-arrestar o kaya matriumpong na-arrestar ang ranked number 1 na municipal most wanted person sa Banuan Kantigaon Camarines sa pinagpunduktang Manansyali Operation kan mga operatiba kana Tigaon ng Philippine National Police Serarum kana Tamamayo ni Police Major Glenn D. Amulit o Alumit, Chief of Police kay Banan mga tawan kana 2nd Camarines Provincial Mobile Force Company. Bandang alas 10 sa 29 pagkaga kasud Mayo 2 sa Progress Barangay San Francisco, Tigaon Camarines Sur. Ang narestar na akusado ang may edad 19 anyos sa may live-in partner at residente kan sinambit na lugar na kung saan nagyari ang pagkaka-arestar sa iya. Siya ang pinag-arestar sa kapusugan man kan mandamiento de aresto para sa kasong panulugus o rape sa irarum kansarong kaso kriminal. Namayo man ang pinag-rekomendar na piyansaan korte para sa temporaryong pagkakalibre kana sinambit ng akusado. Ang akusado ang pinagapaharaman kan mga rason kung ano tayo ni ang pinag-arestar asin sa presente niya sa kustodiya kana ipatura kan Tigaon Philippine National Police para sa mga kanikong disposisyon. Mientras tanto sa pinakauring dispatcho kan Bareta, pinagalat na kanaman kan ipatura kan Tigaon PNP ang commitment order gikan sa korte para dagos naman na maibalyunin pasilidad, particularmente sa BGMP ang akusado. Mientras tanto, sa iba pa na Barata, 12,000 na mga pamilya sa Banuan kan San Jose Camarines Sur, beneficiado na beneficiaran ka na food assistance program kan gobyerno provincial. Detalyas kan Barata di Loriana. Maabot sa 2,609 household ang giraray na biyayaan na naman kan ginibong barangay visitation as in man food distribution kan gobyerno provincial kan Camarines Sur sa liderato ni Governor Luigi Villaparte kasugma sa Banuanin San Jose Camarines Sur. Susog sa informasyon ay pigpaabot sa Kakampi Muñoz sa 5 mga barangay ang pinaglibot kasugma kang grupo ng Team 1 Camsur kay ba ang Team 1 San Jose siring man ang bisita na bagong amigo kan partido na si Marco Gumabaw. Siring kan piglalauman intero na naman na pinagkaguluhan, pinagkakurbungbungan o lugnakan mga kahubenan. Ang sinambit ng si Marco, iyan tangan na makapapicture asin man makaabrasa sa sinambit ng celebrity. Uli kaya yan, labi-labi man ang pasalamat ni Marco sa mga residentes kan mga binisitang barangay, uli man kan maugma asin man mainit na pagsabat sa iya kan mga ini. Mientras tanto, ang mga barangay na pinagbisita ka sa ugma kan Team 1 Camsur sa Banuanin San Jose, iyan mga barangay kang Telegrafo na iguaning 501 household. Barangay Mansana na may 460 household.
barangay Sabang na may 800 na household, Dulo na may 528 household, asinman ang barangay kan Santa Cruz na iguanin 370 household ang sinambitang pagbibisita. Parti pa man kan mga programa asinman prioridad ni Governor Luigi Villaparte na mahiling asinman mabisitang kamugtakan kan sa mga konstituentes sa probinsya, asin madarahan din mga proyekto, asin man mga bayaya, araw kan mga food packs, asin iba pa. Iniginigibo kang gobernador, apon pa kan sa iyang inot na pagtuko bilang gobernador kang probinsya, kung sain bako sa naman digdi sa partid area nagdilibot ang sinambit ng gobernador, kundi sa interong probinsya, nin Camarines Sur. Dagdag na barata sa lado lokal para sa Kakampi Network News, ako man, Sinil Oriana, Maraynaga. Duwang lalaki na kaibanan sa municipal arestado man ka ng Philippine National Police Prado sa Detalles kan Barata. Arestado ang duwang lalaki na kabali sa Municipal Most Wanted na may kasong rape o kaya panlulugos. Sinda na arestar sa ginibong manhattan operations kan mga operatiba kan sa ngay PNP sa barangay Minadong Hall sa ngay Camarines Sur kasod Mayo 2 sa taon na presente. Pinagabisto ang suspect sa alias na Loy sa 60 anyos, asin alias Narding sa 68 anyos sa parehong parauma na residentes kan mga barangay Minadong Hall sa ngay Camarines Sur. Inaristaran mga akusado sa visa kana warrant of arrest para sa kasong rape o panlulugos sa larong kan Article 266-A kan Revised Penal Code as amended by Republic Act 8353 as Republic Act 11648 na nakapalaman sa criminal case number 2024-6718 asin 2024-6735 na parehong ipinaluwas ni Honorable Randy Carlo Aquino Gobot, presiding judge sa Regional Trial Court Branch 30, San Jose, Camarines Sur, Pitsado, Abril 26 sa 2024. Sa presente, ang mga akusado nakakulungan niya sa ipaturakan sa ngay Municipal Police Station na mayo na yung pinagre-recommenda na piyansang korte para sa saindang temporaryong libertad. Dagdag na balita sa laro lokal para sa Kakampi Network News, Dadza Prado, kakampi mo. Sa ultimo niya ito na barata labis 1,000 na pamilya sa apat na barangay sa Banuan kan na Tigaon, Camarines Sur. Ang nabinifisyaran kan na food assistance sa program kan na Gobyerno Provincial kan Camarines Sur sa pamamayo ni Gobernador Luigi Villaparte. Susog kidating Alkalde Elmo Bombasi kan Tigaon, Camarines Sur. Bit-bit ang mga food packs sa binisita kan Timuan Camsur sa pahinginot ni Gobernador Villaparte. Asina Marco gumabaw ang mga barangay kan na Kabalinadan, Kuyaw-yaw, Kunsuset, asin ang barangay Gaaw na kung sa labi sa 1,000 na pamilya. Ang nabinipisaran kan ibinariwas na food packs partikan food assistance program kan na Gobyerno Provincial kan Camarines Sur. Presente man sa silambitan aktibidad yung si dating Alkalde Elmo Bombasi. Idi Mola, dating Vice Alkalde Redito Clariño, asin dating Kunsal Glenn Besa, asin iba pan mga lideres ka na Banuan ng Tigaon, Camarines Sur. Kakamping June, yan mga barata. Gikadigdil sa KM Kakampi Partido, ang sendong para baretarin ni Orillo sa Maraynaga. Kakampi Network News. Thank you. Halik dyan sa KM Kakampi Partido. Oras ganyan, alas 6:22 na. Isunod na mga baretang tinipon kan BBS FM, Naga City. Yaon duman si Junel Cuba, BBS. BBS, basta bareta, sigurado. Salamat sabi Kakamping June na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Pinaggibo kan PNP sa Banuan kan Magaraw, Camarines Sur sa Pangunot ni Police Captain Beverly M. Kalahati and Chief of Police kan sinambit ng Banuan and Badak Lecture Awareness na kung saan digdi pinagpartisiparan kan bagong mga nagkailir na mga barangay official asin na badak members kan na barangay bill duman sa parte mismo kan na Banuan kan Magaraw, Camarines Sur ang nasambit ng lakdang digdi pinagtratara anda dapit man sa barangay Anti-Drug Abuse Council o Badak mga sa inda mismong obligasyon asin na responsibilidad bilang miyembro kan Badak sa paagiman kan Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 asin Barangay Drug Clearing Operation anasambit ng aktibidad may katuyuhan na matawan need
libertad kaaraman asin na ideya mapadapit man sa illegal na droga nasaro sa dakulang problema asin na issue ngunyan kan na nasyon na pwede nga makaapekto sa mga namamanwaan na urog na sa mga jóvenes. Ana kapulisan ana grabe ana pasasalamat sa nasambit ng mga barangay. Tinuli man kansindang pinagpailing na interes asin kagustuhan na makanood sa nasambit ng aktibidad. Anda kooperasyon asin dedikasyon iyo anda mapadapit man sa saindang katuyuhan na nagsiserbing inspirasyon kanda Philippine National Police tanganing padagos nagibuon asin tawanin atensyon ansin ng mga trabaho ni na maray asin mismong tapat sa parte mismo kanda publiko sa paagi kanda pagtatarabanganda anda suporta sa kada saro sigurado subot na makakamtan ang ligtas sa maraya asinsadong mga namamanwaan o komunidad siguna sa payag kan Chief of Police kanda Banwaan kanda Magaraw Camarines-Sur. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal, nakaresibinin positibong komento ang programang Project Lawa asin na binhi kanda DSWD gikan sa manlain-lain ng mga stakeholders asin riyon na kung saan digdig kay banan ang mga regional offices asin national offices na nagatinder sa parte mismo kan ginibong convergence planning and budgeting kanda sinambit ng ahensya sa irarom kan sa indang Race Resiliency Program o RRP sa laog kan Siyudad Canaga asin probinsya kan Camarines-Sur kana nagtalikod na aldaw kanda Miyerkules sa aktibidad tinawan doon kan sinambit ng ahensya ang signifikante kan pag-implementar ni mga programa manungod man sa paglaban sa lado kan climate change digdi sa laog kan riyon kay baan ang mga pinagatratar sa nasambit ng aktibidad iyo ang mga prosesong gigibuhon sa pag-implementar kan Project Lawa asin binhi ang mga modalities kay ni mga target na mga lugar, mga benepisyaryo alagad ang mga responsibilidad kan sa mga partner agencies tanganing masiguro ang trayumpo ka nasambit ng proyekto and nasambit ng Lawa asin na binhi project kan DSWD and pigi implementar digdi sa laog kanda probinsya kanda Camarines-Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, dugang na insentibo kan solo parenta ipigtutulod Buyet Paderes sa detalye. Nagpiri po ng mga Solo Parents Federation sa Siyudad Canaga ka nakaaging aldaw. Ini katakod kan Solo Parents Week. Ini pagkakataon man para ipaabot ang sain ng pangangaipo bilang solong magurang sa suporta kan lokal na gobyerno. Ipig-orgulyo man ni City Social Welfare and Development Office Anabel Vargas sa Rosubot ang syudad sa entirong Pilipinas na natatawan ng atensyon ang mga solong magurang. Nagkakapera sa mga benepisyong itinatao sa mga solo parents Canaga ang 500 pesos hasta 5,000 pesos na insentibo sa mga estudyante na padagos na nagkaklase, igwang burial, medical assistance, orugunakan libreng hospitalisasyon, asin prioridad sa proyektong pangharong. Pigtutulod ngunyan na maipautob na sa syudad ang Republic Act 11861 o ang pagtaunin 1,000 na insentibo sa mga solo parents na nagaganar ng 8,630 pesos pababa. Para sa BBS News, Boyet Baderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sarong grupo ang nagrespondi sa nagkaperang forest fire sa protected area kan Mount Isarog National Park. Daryl Banya sa detalye. Sarong team na kumpuesto kan Bureau of Fire Protection Naga, Senro Watershed Management Department kaibaman an Edmero Camarines-Sur, siringman an Provincial Environment and Natural Resources o an Penro Camarines-Sur asin man an mga volunteers Mount Isarog Guardians. Ang mga ini nagtiripon para magkondusir nin sarong fire break asin nagresponde sa mga nagkaperang forest fire sa lugar kan protected area kan Mount Isarog Natural Park.
nagtalikod na aldaw. Sigon sa report, ang mainito na maray nakamugtakan kan panahon, darakan El Nino iyoan nakakontribir sa pagkurab nin kalayo sa Mount Isarog Natural Park o sa Camp 1 area. Alagad sinabi kan grupo na daipaman madeterminaran kung ano talaga ang eksaktong kausa kan pagbungkaras nin kalayo sa pamitisan kan Bukid Isarog na pag-araman sa Bureau of Fire Protection na nagkaperang insidente na ng mga forest asin man grass fires ana record ninda na nangyari digdi sa Laogan probinsya nin Camarines Sur. Katakod kay ni nagpatanid ang mga nanunungdan na ahensya o mga autoridad sa mga nagkakaigwanin na aktibidad na pigigibo sa bukid na barangay urog na ang mga mountaineers nalikayan ang pagwitik nin apos kan sigarilyo, pag-amak nin kalayo sa anuman na katuyuhan asin iba pang aktibidad na pwedeng iyong maging kausa kan pagkurab o kaya pag-arab-adab kan kabukidan. Mawot kang grupo na padagos na mamantinir asin maprotehiran ang mga rekursos naturales sa mga lugar na sakop kan Bukid Isarog digdi sa probinsya nin Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Obispo Rex sa Andrew Alarcon na nangapudan sa gobyerno na sabay sa pagtabang sa publiko sa pag-uswag nin kaaraman. O kaismenda sa detalye. Sa pagatubang sa local media, iti sa Naga, nagpahayag ni nangapudan na si Obispo Rex sa Andrew Alarcon sa gobyerno na sarapay sinda sa paglakaw asin paghinguha na maging mag-asinso ang komunidad sa pagikan sarapay na pagkampanya sa pagpahiwas kan kaaraman ning hulita an sa indang pinagsiservisyohan parehas man mga namamanwaan. Yaw ng padagos na pagtalubo. So, ang sabi ko po naman, we are open to dialogue, we are open to engagement, even discussion, tanganing kung ano man ang pwede ning maitabang. Certainly on particular issues that is obviously goes against our moral standpoint, or if we need also to defend our faith, then we will speak as a church. Then we will also exercise our right as believers. So, yun man po iyan. But sana we all, or we could work together. Kasi nga, ano yan eh, ang pinaglilingkudan kang simbahan, asin ang pinaglilingkudan kang gobyerno, pareho man sa ng mga tao. So, partiyan ka naging pahayag kan bagong instalar na obispo kan Caceres na si Reverend Rex Andrew Alarcon. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, pigtanggal na bilang pamayo asin miyembro kan Committee on Bids and Awards sa Baka sa laog kan Siyudad Canaga sinda City Engineer Alex Canning asin sa rupang Department Head na si PG Barusa sa Annex 2 kaya kanda dusing pay ng surat ni Robredo sa kada miyembros kan sangguniang panglungsod kan Siyudad Canaga kabali sa mga pinagpangaranan ninda o sinda kaning asin manda Barusa sa nasambit na nga pagtukar kani sa Public Works project sa Annex B ipinagpahayag sabi kaniya na anda paglista kanda mga project para sa bidding an subuot digdi naka release na ini subuot anda pig Mada asinda piga awards na sa pinagapapaboranda subuot na mga kontratista kan City Hall asin si Barusa sigun sa surat ni Robredo iyo subuot ana namamaala sa lista kan mga infrastructure project digdi sa laog kan Naga
ang duwang department head na nabanggit sinasabi na iyo subuot ang naghahanap nin paagi tanganing digdi madiswave ang mga interesadong mga bidders na kung sa inda digdi nagkukuanin bids document sa laogan na City Hall asin anbak subuot iyo ang naghahanap nin paagi para man madiskwalipikar ang sarong bidders na mayo sa listahan nakaput kan City Hall. Sigun pa sa surat kan Vice Presidente ang mga kontraktor na nakaulay niya na nagrereklamo na ang City Hall nagahagad nin halangkaw na maray mas halangkaw pa subuot kisa ang pinagahagad kani kan mga yaon sa parte kan DPWH sa surat na nasambit ang alkalde kan siyudad kan Naga asin man kan City Engineers Office man and baka iyo subuot ana may pinakadakulang SOP na nare-resibi sa mga proyekto subuot sa laog Kanaga. Sinabi pa na ana ibang mga City Hall employee mga kontratista naman subuot asin nagagamit nin lisensya sa ibang mga kontratista sa pagtanggal kay Engineer Canning bilang pamayukan na Bids and Awards Committee of VACA asin mad kay PJ Barosa bilang miyembro daiman pinaglinaw kan City Hall kung sinda guilty o dai sa mga akusasyon na nakapalaman sa surat ni BP Lini na subuot mga anomalya sa mga project works digdi sa laog na siyudad kan Naga. Mientras tanto, saro man ko ta na nga sisyon kan mga yaon sa lado kan sanggunian na panglunsod asin man na chief executive ang nangyari ka nagtalikod na aldaw kay ban miyembros kan sanggunian panlunsod siring man yaon si Mayor Nelson Ligacion asin man anda Vice Alkalde kan siyudad Kanaga na si D. Asis natukar sa pag-uurulay ang manungod sa surat ni Abogado Lini Robredo laog ang mga aligasyon kan lokal na gobyerno kan siyudad Kanaga asin na napagdesisyonan na ibaralika ang surat asin i-turn over kibisi alkaldiya ni Di Asis ang mga surat na naglakop na itinao sa mga miyembros kanda sanggunian da panlunsod alagad mayo man napag-urulayan ang manungod sa gigibunindang aksyon na pagtaunin linaw sa mga aligasyon mapadapit man sa grabing korupsyon subuot digdi sa laog kanda siyudad kanda Naga. Anda parte mismo kanda sisyon kanda grupo kanda sanggunian da panglunsod asin mada urulay din da Mayor Nelson Ligacion ginibo sa opisina mismo ni Vice Mayor ni Di Asis igwang duwang kagawad an madali pang magbugtian sa dasambit ng sisyon kan apudon kanda sanggunian o aputon kan sarong miyembros kan sanggunian na ngayang mayor mayo na bagangunyan ano mangyayari pa ang mga irregularidad na ini sa laog kan na siyudad kan na Naga digdi nagkaigwanin mainitan na diskusyon ang duwang miyembros kan konsiyo kan na siyudad kan na Naga asin na nasaway-saway sa naman. Yan tabi kakamping June ang mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kanda 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampimon Network News Jonel Cuba basta barata sigurado. BBS basta barata sigurado. Thank you BBS FM sa inyo mga bareta ang oras yatong unyan. Alas 6:37 na po ni pag-aaga. At dyan babalik kami sa mga ultimong bareta, baretang lokal, baretang sports, bareta sa ruwas kang Pilipinas. Ngunyan po Biyernes, digdiyan sa Ini ang Kakampi Network News. Network News. Matapos ang 6 na oras na retrieval operation na piglansar kan Philippine Coast Guard duman sa Camarines Norte na diskubri manggararay. Ang lawas kan sarong residente kang Barangay San Juan duman sa Bao, Camarines Sur. Matapos amang ini, iatong ni makusog na alon kan dagat mientras na nagpaparigos sa
sa parte kang Bagasbas Beach duman sa Dayat Camarines Norte kanagtalikod na aldaw. Sigun sa report, asin naguluwas sa gilibong investigasyon ka mga autoridad. Kaibanan kan biktimang nalamos na si Mel Berdol, 31 anyos, kan San Juan, Bao, Camarines Sur. Ang sayang amigo asing katrabahong si Joshua Berinya, 23 anyos, na nagiinuman sa iraram kan tulay na minasumpay kan Banuan kan Dayat asin Mercedes. Asin anduwa nagparigos sa dagat mientras na nasa impluensya ng arak. Alagad huli kan makusog na alon, pigatong an duwa mantang an saro sa mga biktimang si Berinya ang tulos manakabalik palagoy sa baybayon. Pero dahil na naggabutwa sa tubig dagat ang saro pang biktimang si Berdol. Huli kani tulos nagkonduksyon ng retrieval operation asin na rescue operation ang mga tuan kan Philippine Coast Guard asin makalis ang 6 na oras nakuha ang bangkay kang 30 anyos na residente kan Bao, Camarines Sur. Naganaom si Congressman Elby Deferte kan ikaduman distrito kang Camarines Sur na dagos na maaprobaran kang Kongreso ang propostong maibalik ang Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC. Bago ang mangyaring adjournment ngunya na bulan, ginimo ni Congressman Elby Deferte ang pahayag matapos sa baribagong water cannon attack ang Chinese Coast Guard sa mga sakyang pandagat kang Pilipinas duman sa West Philippine Sea. Sinabi ni Congressman Elry, nagpromesa man si Senate President Juan Miguel Zubiri, gigibon prioridad ka Senado ang pagpasar kang propesto matapos ang Lenten break. Ang ROTC, puno National Citizens Service Training Program o NCST, sa irarom kang House Bill 6687 na inaprobaran kang Kamara ng Representantes. Sa irarom kang propesto ang mga matapos sa NCST program, maging National Service Reservist asin Armed Forces of the Philippines Reservist na yuan makumpuesto sa propestong National Service Reserve Corps. Ang NSRC, isa sa irarom sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ana sinabit ng konseho, masirbi man na source ka mga volunteer asin conscript sa panahon ng kalabidad pati naman armed conflict. Matandaan si Congressman Elby Deferte sa mga mayor na may padrino kang House Bill 6687 na nag-aamindar sa Citizens Armed Forces of the Philippines Reservist Act o Republic Act 7077 asin mabasura sa National Service Training Program Act of 2001. Ultimong bareta niya tungunyam, bareta sa lado lokal pa Magiraray. Sa Naga, posibleng gustong pugulan na lalo pang magparalakop ang kumpletong mga pahina kang surat ni dating Vice Presidente Leni Robredo sa mga opisyalis lokal kan Naga na nagalaman ning aligasyon nin mga korupsyon asin pagresibir ning payula gikan sa operasyon kan Sugal. Yan matapos na isugo sa nangyaring executive session. Napikatindiran mismo kang alkalde kan Naga na si Nelson Ligacion asin mga miyembros kan Sangguniang Bayan na ipabalik ang surat na narasibi gikan ki Robredo sa pagi ni PC Alkalde Nini de Asis. Matandaan po na ipadala ni Robredo ang sinambit ng surat sa kada miyembro kan Sangguniang Panglunsod, Kiligasyon asin sa PC Alkalde. Asin anduay-duay na pag-click sa social media kan mga pahina, mayong aksyon na ginigibo o kasimbagan ang mga pinadaraning surat, lalo na sa mga aligasyon nin nga ng korupsyon asin mayo ng tultol na pag-gubernar sa lokal na gobyerno kana siyudad kan Naga. Ang pagpapakumpiskar sa mga surat nangyari matapos magputok na naman ang sarong pahina na naglalaman kan detalyes dapit sa pakinabang kan sarong komentarista na nagsusurog asin nagbabareta ni mga karahayan ni Ligasyon asin duman na diskubre na mga reporter kani nakapaliyualapalan sa City Hall. Ini ang Kakampi Network News Network. Bareta sa luwas kang Pilipinas ngunyan.
Gulpi mga flights ang nakansila na naman. Asin nagka-arabala, hulikan liwat na pagtama kamakusog na pagbagunas ng uran duman sa United Arab Emirates. Inabisuhan man kang gobyerno ang mga estudyante asin mga obreros na magtirisara sa sinang harong. Ang route ng panahon nangyari matapos ang 2 semana nin may wasan na pagbaha sa nagkaperang parte kan nasyon asin baging sa pagtribe na nasyon kan uman na ikinagadan kang 4 na persona duman sa UAE. Nasabit ng pagbaha sa uman, nagwalat man ng 19 personang nagadan, kabali ang 10 aki matapos bahaon ang silang eskwelahan. Dawa na nga ni nasabit ng paguran, bagong araw ka nagtalikod na 2 semana, marikas man na nagbaba sa lugar matapos na mailubog ini sa laog ng 12 oras. Araw ka na, bagong araw kang enot, na kapreparan lang ngunyan ang mga residentes matapos na magparawas ng warning ansay ng gobyerno laban sa mga biglaan na pagbaha sa United Arab Emirates asin mga pagtried na nasyon sa Middle East. Mientras tanto sa Satoy Baretang Sports, nakatalaan mag-aragawan sa quarterfinals berth ang 4 na team sa importanteng kawat sa Seasons 48 kang PB Philippine Cup. Ma-inkwentro ang Magnolia sin Terra Firma at yan alas 4 rin pagkahapon. Kasunod kang bakbakan kang Inlex asin Rain or Shine alas 7:30 din pagkamagi sa Philsport Arena sa Pasig City. Nakalaog sa 8 team quarterfinals ang San Miguel Bermen na may kartadang 10-0. Barangay Ginebra 7-3 asin anong pantiket ang nakatalaan na pagralabanan. Mientras tanto sa palarong Bicol mga tugang, Higalauman, babakbakan ngunyan sa mga huring kawat ang mga nagralaban na delegasyon sa nagpapanagos na palarong Bicol 2024 na ginigibo sa nagkaperang venue kaniduban sa probinsya Canalbay. Kasugma sa pinakahuring medal tally na piniluwaskan na DepEd, nag-aagawan sa pahinginot ang probinsya Can Albay asinman sa Sunod Ganaga na parehong may 44 bulawan na medalya. Binasunod man ang 40 o ang probinsya Can Camarines Norte na may 36 na gold medal asin ang probinsya Can Camarines Sur 27 bulawan na medalya. Pigalauman, madadagdagan pa ang sinabit na mga medalya sa pagkatapos ka mga karawat sa palarong Bicol ngunyan na aldaw. Kakampi Network News. Yan ang mga balita sa Kakampi Network News. Kunyang pong Biyernes, Mayo 3, taon 2024. Mga balita sa Lunang Tabayaran sa 99.9 WEB-FM Kamsur sa Ringgonada, sa 99.3 sa KM Kakampi Partido, sinipan sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Mabalos man sa mga nag-antabi sa mo sa pahigan sa muyang FB Live. Ang Kakampi Network News mabalik sa Lunes. Sa agang Sabado, ang tabayaran kita sa mga bareta simulcast manggiraray sa mga programa niyaton dyan sa BBS-FM Studio 91.9 sa Naga City. Ibaran ko sa Ken Palma, sa Nado Teknikal, ako si Jun Bernas. Mabalos, happy weekend! Ingat sa init kang panahon, ngunyan na aldaw. Kakampi Network News. Kakampi Network News. PBS.